napakayaman po ng ating naging diskusyon. Malalim yung mga issues na pinaabot ng ating mga kababayan. And we are very, very much grateful na ganun kalalim yung mga kontribusyon nila. This will definitely enhance and enrich yung ating bills. We have two bills, 353 and bill number 25 para dyan sa Transitional Justice and Reconciliation. Ito po yung batas natin na panukalang batas para sa pagtatatag ng Transitional Justice and Reconciliation Program. Hangad po natin dito magkaroon ng isang programa para magkaroon ng truth-telling, magkaroon ng justice, at magkaroon din ng reconciliation doon sa mga pinagdaanan ng ating sambayan ng Moro simula pa nung pagkatapos ng digmaan ng Kastila at Amerikano in December 10, 1898 hanggang sa ngayon. So we would like to establish a program that will address land dispossession, human rights violation, and historical injustice. Yung Bangsamoro Commission on Transitional Justice, yung TGR Commission natin, is also part of the Bangsamoro Commission, Bangsamoro government. So it would also be governed under the moral governance enshrined by our former Chief Minister, Alhaj Murad Ibrahim, and now sustained by our current Chief Minister, Abdul Rauf Samigambar Makakua. So definitely po, yung ating pong transparency, yung accountability po, that will all be the governing framework in the pursuit of transitional justice. Una-una po dahil sa isa pong napaka-importanting batas, no? Yung Bill 353 natin, of course Bill number 25, na yung Bill 353 po panukala po ng ating government of the day, ng Moro Islamic Liberation-led Bangsamoro Transition Authority. Yung Bill number 25 is a private bill filed by MP Liza Alamia. Now, andito po tayo ngayon para makinig sa ating mga kababayan. So, kung ano po ba ang kanila pong observation, anong kanilang pagkaintindi, anong kanilang mga comments doon po sa mga panukalang batas para yun po ating pong ma-incorporate as we deliberate po. So, andito po kami unang-una para po makinig sa mga suggestion, mga obserbasyon. And we are even open to criticism. Kung merong mga nakikita nyo po dyan na konting inadequacies, we would be more than willing to appreciate and accept that, and then hopefully ma-enhance pa natin lalo. Doon po sa mga kapatid natin na hindi pa nagpapatitulo, no? Kaya na we would, as a lawyer, I would always suggest na kailangan i-document nila yung kanilang karapatan, and the best documentation of their right over that property would be their titling. I would suggest, alam po natin na isa po yan sa gusto at pinapangarap ng ating mga kababayan na magkaroon na ng katarungan at kapayapaan dito sa ating sambayanan, ang bayan ng Bangsamoro. So ngayon po, we are hoping at nanawagan po kami sa lahat ng governing kababayan na the moment po may isang batas, yung ating Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Law, makipag-ugnayan na po tayo. Unti-unti na po natin umpisahan ang conversation. Pag-uusap tungkol sa ating kasaysayan, yung mga historical injustices that were committed against us, yung mga human rights violation, unti-unti na rin po natin i-document para po, ito po ang isa sa pinaka-objective ng ating Bangsamoro Transition and Justice and Reconciliation Law, ay yung pong guarantee against non-recurrence, na hindi na po maulit yung madilim na nakaraan na pinagdaanan po ng Bangsamoro. So we hope na you will join us in this journey. Samahan po ninyo po kami sa paglalakbay tungo sa katarungan at kapayapaan.